Pag-aaralan natin na yan. Pinamagatan na ang magandang relasyon sa Panginoon. Yan. So, sa pag-aaralan natin, malaman natin yung ating purpose, layunin, ating mga misyon, assignment, bilang Kristiyano, bilang naglilingkod sa Diyos, bilang worshiper ng Panginoon. Ano natin mga sikreto ng mga matatagumpay na Kristiyano. Parang ito pag-aaral natin ngayon, parang mapa, malaman natin kung nasaan tayo ngayon sa buhay Kristiyano natin. Yan. Maganda. So maganda, siguro daanan ko na lang. Kahapon na ituro ko na yung ano yun dalawa yun. Yung kahapon na ituro ko na yung dalawa. Maganda, daanan ko na kasi medyo kahapon parang nahabaan ako. Masyado kong nadutali. Okay. So yun. So ito sa chapter 29 at 30 ng Genesis. Ito yung sa story ito ni Jacob. Paliwanag ka lang agad. Story ito ni Jacob na ito yung punto na yung pagkapanganay nakuha ni Jacob. Hindi kasi bago mamatay yung si Isaac, magbe-bless siya ng anak niya. Kasi sa mga lingkod ng Diyos, may papalit. Yan. Isang linya yan isang linya. Isang hilera yan ng lahi. Ay, may papalit. Isang linya, straight line yan. Yung lolo magkakaroon ng anak, yung isa magkakaanak, tapos magkakapo. Isang diretso yun. Gano'n. Kaya ang ginawa ni Jacob, kukunin niya yun. Agawan sila ng kuya niya. So, bili nung tatay, nung Isaac, kumuha ka ng hayop. Pagluto mo ako, akayin ko bago tayo bless. Kaya nasa labas yung kuya niya, meron siyang hayop. Nagluto na siya. Tapos sabi ng nanay niya, maglagay ka ng balat ng kambing. Kasi balbon yung kuya mo. So yun. Sabi ng tatay, sabi niya, ito na po yung pagkain sinabi niya. Yun ang bilis naman yata. Tapos, ang boses si Jacob. Kinapahan niya yung braso. Pero ang katawan si Esau. Kasi sinuot niya yung balat ng kambing Ganun kabalbon si Esau, buhay niya. So, binibless siya. So, nakuha niya na yung blessing bago mamatay si Isaac. Dumating ngayon yung Esau. Ito na po yung tagal Kasi aanin ko pa yung hayop. Kasi ako pala yun, sabi niya. Nakuha na niya ako, bless mo ako ng para sa akin. Wala na, nasa kanya niya. Ngayon. So gusto ni Esau ng kuya, patayin si Jacob. So sabi niya, so mailibing lang yung tatay, kahantingin naman yung kapatid niya. So pinatakas sa si Jacob. Sabi niya, mailibing lang yung tatay mo, tumakas ka na doon sa kapatid ko. Tumakas na. So ito yan ipag-aaralan. Ito yung Genesis 29. Diba? Yun mo sa Panginoon na yan, pero may patayan pa. No? Ang binago yung pangalan ni Jacob. Ang pangalan ng Jacob, Israel na. So ano ba Israel ngayon? Sa Bible kasi, isang tao lang, nagiging bansa. Diba? Ismael, Edom. Ang bansa na yun. Bansa yun sa Middle East. O parang Saudi. Ismael yun. Ismael yung kapatid din yun ni Isaac. Anak din yun ni Abraham. So gano'n. Talagang pinagpala. Kita naman natin ngayon. Kasi akong Israel, pinagpala yun.
So, yun. So, tumakas na si ako. Ito na yun, Genesis 29. So, pumunta siya sa balitsuhin niya. Sabi ng tsuhin niya, maglingkod ka sa akin, bibigyan kita ng mapapangasawa mo. Sabi niya, so yun yung pamangkin niya. Si yung anak niya. Ay, gusto ko si Rachel, si Raquel. Ayan. Sige, maglingkod ka sa akin ng 7 taon. So, nung natapos na yung nalingkod na yung 7 taon, dowry tawag ito sa mga East. Middle East, Israel, dowry yun. May bayad. Bago magpakasal. May bayad yun. Sa East, bibigay sa mga lote, bahay, kalabaw, kabayo, gano'n. Pero dito sa kanya, paglingkuran mo 7 years. Kasi, sa pagmamahal niya kay Raquel, kay Rachel, para sandali lang, parang ilang araw lang yung pinaglingkod niya. Kasi gustong-gusto niya yun. Ito na, nung binigyan na sa kanya, napagising niya, katabi niya, si Leia, yung panganay. Oh, iloko ko ng tatay mo. Sabi niya, Laban, bakit? Naglingkod daw para kay Rachel. Binigay mo sa akin yung panganay, yung Leia. Sa bansa namin ito, hindi ganun. Ibinibigay yung bunso bago panganay. Maglingkod ka pa ng 7 taon. Ibibigay ko sa'yo yung gusto mo yung bunso. So yun. Naglingkod na naman ng 7 taon. Dahil gusto niya yun ang gusto niya. Parang ilang araw na naman yung nangyari. Ilang araw na naman, di ba? Gusto mo eh. Yung ginagawa mo, gusto mo, parang ilang araw lang yung dumadaan. Di mo, 14 years, parang ilang araw lang. Di ba? Di mo yun? Parang linggo-linggo lang ang dumadaan. Pero 14 years yun. So yun na, binigay na. So andito na tayo. So pagdaduel ako sa mga anak. Kasi ano yung ibig sabihin. Si Jacob sumisipulo kay Jesus. Spiritually tayo mga Kristyano, ikakasal tayo sa Panginoon Jesus. Kahit sa basahin niyo yung New Testament, Bible, na Revelation, si Jesus naman talaga yung ating pakakasalan. Tayo yung church, tayo ipapakasal kay Jesus. Tayo yung babaeng ikakasal. Diba? So yun. Kailangan nakahanda tayo, malinis, mabango, lahat, mga ganun. So tayo, ganun tayo mga Kristyano. Hindi, may paghahanda yun. Hindi agad, huwag na magbihis yung kasalan, hindi nga. May paghahanda yun. Okay. So yun na. Si Leia naman, ang ibig sabihin ng Leia, sa buhay Kristyano natin, ito yung bagay na kailangan natin gawin, pero ayaw natin. Something we love, something we need to do, but we hate. Something we hate. Kailangan mong gawin, pero ayaw mo. Di ba? Diba? Yung mga bata, ayaw na ng vitamins. Ayaw na pagkain, ayaw na ulam. Ano gusto? Candy. Ano gusto? Hotdog. Ayaw nila ng mga gulay, prutas, no? Puro lang. So, ganon. Something na kailangan mo, something we need, but something we hate to do. Ayaw natin. So, yun ang Leia natin. Yun ang binibigay ng Panginoon, yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. No? Kalooban ng Panginoon yun. Yun ang dapat mauna, yun ang dapat munahin. Tama, diba? Dapat mauna, dapat muunahin. Something you need to do. Something you need to prioritize. Sino naman yung Rachel? Ito yung bagay na gusto mo. Something you like. Something you love to do. Diba? Ito yung mga gusto mo. Okay, sa kaso ko. Sa kaso ko. Ano yung Rachel sa buhay ko? Sa church, mutugtog ako. Ang gusto ko, music. Paborito ko, piano, keyboard. Ang dami nga may gitara, may gano'n. Tambol. Pero sa pinakapaborito sa lahat, piano, keyboard. Okay. So yun yung Rachel sa buhay ko. Tinawag ko magturo. Okay, yun yung Leia ko. Hindi, alam ko magtutbo. Alam ko tatagal ang panahon. Wala na ako tugtog, wala na ako turo eh. Kasi araw, may turo nga ako. So yun, unahin ko. So pag full time ko, simple lang ang aming ministry.
No? Wala kang gamit-gamit. So yung iniwanan ko, maraming banda, maraming gamit. Wala kang tugtog, wala kang ratio. Wala akong music. Wala akong instrumento, di ba? So paano ko tutugtog, wala akong gagamitin. So yun yung aking ratio, no? So na isang tabi. So maraming taon yun. So siguro inabot ng 18 years bago ko nabili to. 18 years pa. Samantalang doon sa inalisan ko, hindi na ako bibilang ng ilang araw, linggo, taon. May ganito doon. May ganito doon. Nakita mo, 18 years pa ang tinakbo, 18 years. So ito, sa kaso ko, wala nang magawa. Yun yung aking Leia. Magturo, kawan ng Diyos. No? Pastulan yung mga kawan ng Diyos. Mga tao na siya. Hindi siya mga hindi na ganun, tao talaga. Aking pinapastulan. Si Jacob, napastulan niya mga talagang tupa. Okay. So yun, so malinaw yung mga symbol natin ha. Si Jesus, yung ating kasalan, yun yung mister natin. Yung mga leya sa buhay natin, yung ating mga ginagawa, ministry sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon. Meron tayong dapat gawin na ayaw natin, yun yung leya. Yung mga bagay naman na gusto natin, yung racial natin. Diba? Sa buhay Kristyano, merong ganun. Bilang Kristyano, itong gusto ko. Ang nangyayari, napapabayaan natin yung Leia. Okay. So, nangyayari, na nakita ng Diyos na pinababayaan si Leia, nagalit ang Diyos. Diba? Ginawang mabunga si Leia, fruitful, fertile, habang si Rachel naman, ginawa niyang baog. Unfruitful, unproductive. Ha? Kasi bakit? Nagkaroon ng hindi pagbalanse. Hindi balanse. No? Meron siyang gusto, napabayaan yung kabila. Yung dapat mong gawin, pero ayaw mo. Yung nararapat, yung tama, pinabayaan. Yung gusto lang niya, doon na siya nag-focus. So nakita ng Diyos yun. So yun. So itong Leia, nagkaroon siya ng anak na Ruben. Ruben na. Puntahan natin si Ruben. Nagkaanak siya si Ruben. Unang-unang anak ni Jacob. Laki ng letra na yun. Ito. Hindi ko pa makita. Sabi ni Leia, nakita ng Diyos ang aking pagdurusa, kaya ngayon ang aking asawa ay mamahalin ako. Yun. So ano yung simbolo ng mga anak sa buhay ng mga Kristyano? Ito yung bigay ng Panginoon. Diba? Mamaya, maano natin yun na yung Rachel, gusto mag-anak ko, Diyos ba ako? I cannot give what only God can give. Di ba? Hindi ako Diyos. Diyos na nagbibigay niyan. Di ba? Tingnan mo. Dalawa yan sa buhay Kristyano mo. Yung dapat mong gawin, pero ayaw natin gawin. Meron lang tayong gusto, yun lang ang gusto natin magpukusan. At ngayon, hinahatulan ng Panginoon yung mga taong gano'n. Hindi magiging mabunga pagka ganun tayo, pag hindi tayo balanse. Diba? Baka ako, pinapilitan ko yung music, hindi magiging mabunga yung music. Never naman akong mababalitaan na si Marvin naging worldwide, tumugtog o kumanta. Never. Hindi niya yung gagawin mabunga, hindi niya yung gagawin productive, talagang mataba, talagang tinutubuan ng mga bunga, nagiging masagana, hindi. Kasi, doon ka na nag-focus hindi mo pinabayaan mo na yung bagay na mahalaga na dapat gawin. Tama? So yun, hindi dapat tandaan natin, hindi dapat yung laging gusto natin. Tandaan natin, mahina yung gusto natin. Kung bata, ibigay mo yung gusto niya, magkakasakit siya sa diabetes. Magkakasakit siya ng diabetes pa. Hindi ba ako? Ibang punto. Kasi puro sa candy, puro matatamis. Kasi yung gusto niya
Pero nararapat niya, ibigay sa kanya yung mga needs niya. Gulay, prutas, buhay siya. Hindi siya magkakasakit. Basta ganun. Iba yung gusto natin sa dapat. Sa kailangan natin. Kaya iba na, iba yung wants, iba yung need, iba yung want. Iba yung kailangan mo sa gusto mo. So, ibig sabihin yung gusto natin, mahina yun. Pakalaman yun, makasarili yun. Napapabayaan talaga yung kalusugan mo, sarili mo. Sisira. Kakasakit. Manghihina. Mamatay. Tama? So, mahina yung gusto. So, yun. So, yun, hinahatulan ng Diyos yung gano'n. Ayun, gusto ka na lang sa gusto. This is what I want. Diba? So, hinahatulan ng Diyos yun. So, doon hindi magiging mabunga. Okay? So, dapat balansehin natin yung buhay Kristiyano natin. Hindi lagi yung gusto ko, gusto ko. Ito dapat masunod. Hindi ganun. Dapat ang masunod, ito yung kailangan, ito yung masusunod. Yung dapat. Okay. So, nakita natin sa Ruben, nakita ako, mamahalin ako, yun ang sabi ni Leia, mamahalin ako. Ganyan. So, siya ay nagiging mabunga, open yung kanyang, nagkakaanak siya, mabubunga siya. Sumasagana siya, nagbubunga siya. So, yun. So, yun yung nangyayari. Nakikita siya, nabubuksan yung mata ng Diyos sa atin. Kasi si Jesus yung ating spiritual husband. Nakikita tayo. Nakikita na tayo. Bukas na yung mata niya sa atin. Ayun! Ayun. Ano siya? Hated siya. Binapabayaan siya. Pero nakikita ko siya. Naririnig ko siya. Yun. Kita mo ginagawang mabunga. So yun. Minamahal. Diba? Meron ba namang ikaw namumunga ka, ikaw yung hindi ayaw ng Diyos sa'yo? Tapos yung isapit, sinara niya yung hindi niya ginagawang mabunga, sa'yo yung mahal ng Diyos. Hindi gano'n. Pag ikaw yung nagiging mabunga, mahal ka ng Diyos. Tama? Diba? Eto, ano yung mga sa church, ano yung mga bagay na kailangan pero hindi ginagawa? Pagbubuhat. Pagbubuhat, paglilinis. Diba? Yung ayaw dyan. Ano gusto ng mga kasama? Kumanta na lang, tumugtog, umupo. Magturo. Pag ito na, buhatan na, magligpitan na, nawawala na yung mga tao. Wala na magliligpit. Nakita mo? Nakita niyo yung Leia sa church? Nakita niyo yung Raquel sa church? Ano yung Raquel sa church? Magtuturo. Tutugtog. Eto na, tapos na yung gawain, magliligpitan na. Ayun na yung Leia, wala nang tao, ayaw na nila. That's something I do not like. That's something I hate to do. Ligpit, magpagpawisa, pagod. O, di ba? Ano yung Raquel? Gusto ko tumugtog. Sa church, lapitan yung mga tao. Ganda ng tulog niya, ganda niya. So yun, yun ang church. So, sino minamahal ng Diyos? Yung binabalanse, yung meron silang Leia. Willing sila paghugas, willing sila magbuhat, willing sila maglinis. Hindi man tayo tagalinis, hindi man tayo tagabuhat sa church, hindi man tayo tagahugas, pwede tayong maghugas. O paminsan-minsan, hindi man lagi. Diba? Tayo may natuturo, so ganun. Dapat balansehin natin. Hindi ako tagaturo dito. Hindi ako magliligpit, hindi ako maghuhugas, hindi ako magbubuhat. Hindi ako magkakarwash. Iutos ko yan sa iba. Hindi ganun. Kailangan natin ng balanse. Pag pinabayaan natin yung bagay na yon, may hatol ang Diyos. Yung Rachel mo, yung pulpit ministry mo, hindi magagawin niya ang Diyos mabunga. Yung pagtugtog mo, pagkanta mo, yung mga Rachel mo, Rachel ministry mo, Rachel task, hindi gagawin ng Diyos na mabunga. No? So yan, bakit, sabi ng mga tao, ba't hindi ako, parang hindi ko damay yung pagmamahal ng Diyos? Puro ka Rachel, yung mga gusto mo lang.
Racial ministry. Nasa spotlight. No? On cam. Hindi ka off cam, hindi ka backstage. Hindi ka, puro ka lang ganun. Ano ba, di kita nadama yung pagmamahal mo? Parang di ako nagiging mabunga dito. Kala ko tinawag mo ko dito. Hindi yung binalansi eh. Puro ka racial, puro ka spotlight. Puro ka on cam. Wala kang iba. Backstage one. Off cam. So, Lord, di ka na dumi pagmamahal mo. Parang wala akong pag-asenso dito. Sa ministry ko na to. Okay. So yun o, unang-una yan, Ruben. So nanganak siya ng 4. Si Leia. Pumunta na tayo sa pangalawa, nanganak ulit siya. Pinangalanan niya Simeon. No? Sabi niya, dahil pagkat ang Diyos ay narinig ako, na ako ay ako ay hated. Ako ay nagagalit sila sa akin. Hindi na ako gusto. Rejected ako. Disregarded ako. Ayan. Kaya naman binigyan ako ng Diyos ng isa pang anak. Tatawagin sa Simeon. Okay. Sino naman yung Simeon sa buhay natin? Ngayon meron tayo Ruben. Nagiging mabunga tayo kahit yung bagay na yon hindi gusto ng mga taong gawin. O kahit yung mga gumagawa nun, galit na rin yung mga tao doon. Alam mo sa Israel, panahon ni Moses, napakababa ng tingin nila sa pastor, sa shepherd. Kahit ngayon, sa buong mundo, mababa ang tingin ng mga tao sa pastor, sa mga tuturong Bible. Ayaw, wala yan. Di ba? May dalang supot yan. Diba? Ganun, di ba? So, di naman natin ginagawa yun, yung mga supot-supot yan. Okay. So, gano'n, no? Mababa ang tingin. No? Kaya ginagawa mo mga bagay nun, hindi. Mababa ang tingin. So, shepherd, okay niya yun, ano yung mga shepherd ngayon, yung mga tutulong Bible, baba ang tingin nila. So, gano'n. Dito sa Ruben, mababa ang tingin sa kanya, pero ginawa sa mabunga. Ayan, yung mga paglilinis, paghugas, wala yan. Maganda yung tumutugtog, tututuro. Pero yun ang mabunga. Okay? Yun ang mabunga. Diba? Yung mga paglilingkod, yun ang mabunga. Hindi puro big time. Hindi puro white collar. Okay? So, pangalawa naman, Simeon, naririnig tayo ng Diyos. Kanina, bukas yung matas, Ruben. Ngayon, naririnig ka ng Diyos. Ang Diyos sa'yo hindi bingi. Lord, ano yun? Papa, Daddy, Lord, ano yun? Bakit? Diba? Narinig ka, di ba? Hindi, Lord, di ako narinig. Di ako narinig. Puro ka racial ministry. Yung puro gusto mo eh. Sino, parang di ako narinig. Yung mga prayer ko, parang hindi niya narinig. Parang hindi niya ako tinutulungan. Sabi ko, Lord, tulong. Ha? May kailangan ako, call a friend. Lord, parang hindi ako narinig eh. Wala akong friend sa taas eh. Di ba? Lord, parang hindi mo ako narinig, Lord. Kasi puro ka racial ministry. Hindi mo binalanse. Okay? Hindi natin nababalanse. Okay, lahat ng tao dumaan dito Si Jacob, naranasan niya to, lalo na tayo, di ba? Pwede natin itong maranasan lahat. Tama? Dumaan din ako dyan. Kaya ako ito tinuturo. Para malaman natin nasa na ba tayo sa espiritu natin. Okay? So yun. Pag tayo ay hated, pag yung bagay na ginagawa natin ayaw, ito ay mamumunga ng mamumunga. Meron na ng Ruben, meron na ng Simeon. So, gift upon gift upon gift upon gift. Di ba? Sabi nila, ang anak, blessing kay Lord. So, blessing upon blessing upon blessing upon blessing. Blessing ng blessing na, wala kang tigil yan. No? Biro mo, ginagawa mo yung bagay na ayaw ng mga taong gawin. Pero ko, ginagawa mo. So, pinag-bless ka ng Panginoon. Sige, bless yan, pagpalaan yan.
Ginagawa niya yung mga ayaw ng mga tao. Siya nang gumagawa na. Di ba? So yun. Balance siya. Ano? So yun na. So verse 34 naman tayo ngayon. Levi naman, sabi niya, nanganak na naman. Ayan. Nakatatlo na siya. No, di na mo ha? 3-0 na. 3-0 na yung score. 3 points na. Yung kabila, 0. Hindi mabunga. Eh, ang gusto. Gusto ko ito. Asa yung score mo? Wala, 0. Walang bunga. Ito, pangatlo na. Levi naman, Levi. Okay? Hindi ko ito natalakay kahapon. Ito, Levi naman, Levi. Sabi niya, okay. Sabi niya, ngayon, ang aking asawa ay sasama na sa akin. God, now my husband will join unto me. Eh, tatlo na akong anak eh. No? I have 3 sons. Merong artista sa TV. Napakagwapo ng mapapangasawa niya. Ngayon para maging asawa niya yung, yung napakagwapong artista na matanda, talagang lumipas maraming pa mga artista yun, yung lalaki niya. Nagkaroon siya ng maraming anak. Nung marami na siya anak, nagkatuluyan na sila. Okay mo? Artista yun ha. So dito kay Leia din, sabi niya, nagkaroon na ako ng 3 anak. Ngayon, sasama na yung mister ko sa akin. Nakadami na siya, nakatatlo na siya. O diba? Marami akong anak, yung kabila, wala eh. Pamilya ba yun? Wala naman anak doon. Sa akin meron. Now my husband will join me. Now Jesus will join me because I'm very fruitful. I'm very productive. Diba? Mabunga ako. So yun. Mabunga ako. So kaya pinangalan niya doon sa kanyang anak na yon ay Levi. Ito yung sumisimbolo sa paglilingkod sa Panginoon. Service sa templo. Ang mga Levites sa temple, yung mga anak ni Aaron, si Aaron kasi high priest, pinakamataas na pare. Sa templo kasi, papasukin niya lahat ng mga lugar, pati yung pinakabanal na lugar. Taon-taon yun ha. Pag may kasalanan si Aaron, o sino mang maging anak niya o papalit sa kanya, on the spot mamamatay. On the spot. May kasalanan ka, may 1 taon para pagandaan mo yan. Pumasok ka dyan sa presensya ng Panginoon, bababa siya dyan, lupa yun ha, lupa. Ito, buhay ito. Ito yung lugar na yun. Walang tao. High priest lang pupunta. Hindi mo siya napagandaan, meron ka 1 taon para pagandaan. 12 months, 365 days. Pumunta ka, may kasalanan ka. Eh, sinutokso mo talaga ang Diyos. On the spot, mamamatay. Kasi Aaron, tumandaan na siya, hindi nangyari kay Aaron yun. Taon, napagandaan niya yun. 365 days, papakita siya sa Panginoon, wala siyang kasalanan. Hindi siya namamatay. Bakit hindi namamatay? Kasi magaling siya, mabahusay siya, mabait siya, banal siya. Hindi. Pinaghandaan. Tama? Once a year lang eh. Ngayon, banal si Aaron kung araw-araw. Diba? Pwede pala tayo maging banal. Once a year. Diba? Ang holiness pala, hindi mo na masabi holy siya everyday. Hindi, once a year lang, holy ka na. Ikaw yung high priest na hindi na mamamatay. Tumatanda ka na. 80 years old, 90 years old, taon-taon ka, taon-taon. Pasok ka sa lugar na yun. Banal ka pala. Hindi pala kailangan na everyday, banal ka na. Everyday, di siya namamatay. Pasok siya ng pasok to, di siya namamatay. Hindi na everyday. Once a year lang. Holy priesthood ka na. Holy priest ka na. Okay? Tama? Bakit banal? Hindi namamatay. Napagandaan niya yung kasalanan niya na pagdating niya doon, wala na. Napatawad na ng Panginoon. Okay? So yun yung holiness. Na tayo nagkakamali, sabi ng Bible. Pag sinabi ng tao, hindi ako nagkakasala, siya ay sinungaling. Pero once a year, kung ikaw yung high priest, pwede kang pumasok sa lugar na yan na hindi ka mamamatay. Dahil yung kasalanan mo ng pagandaan. Okay?
So, okay. Ang paglilingkod sa Diyos, nanggagaling sa taas. Okay? Tayo ba naglilingkod sa Diyos? Kasi ginusto natin naglilingkod sa Panginoon. Ito sa templo kasi, sa banal na dako, ang mga apoy doon, nanggagaling sa langit, galing sa Diyos. Merong mga gamit sa loob ng banal na dako, yun yung baluarte, yun yung lugar ng mga anak ng high priest. Yun ang toka nila na lugar. Doon sila nakilos, doon sila naglilingkod sa Panginoon. Ang mga kagamitan doon, sinisindihan ng apoy. O ngayon, pwedeng sindihan yung tao ng apoy. Pwede. May apoy naman dito sa lupa, di ba? Pero hindi sila magsisindi ng apoy na yon. Yung insenso ng kamanyang, ang magsisindi doon galing sa langit. Yung kandila, nalagyan ng apoy, ang magsisinda doon sa langit galing. Pag ikaw nagsindi ka doon, mamamatay ka on the spot. Kaya sabihin nun, ang paglilingkod mo sa Diyos, galing sa langit, hindi sarili mo. Okay? Bigyan ko ng halimbawa. Ano ang simbolo ng insenso ng kamanyan? Sa Revelation, ang usok na yon ay panalangin ng mga banal. Okay? Kasi bakit? Nagpe-pray ka, yung insenso ng kamanyan, hindi mo yung sinisindihan. Ito yung galing sa Panginoon. Ang sabi sa Bible, Romans chapter 8, ang Holy Spirit ang mananalangin para sa atin. Na may hibik na hindi with groanings that cannot be uttered. May mga hibik, mga pag-iyak na gano'n na hindi na mabigkas. Nananalangin sa iyo ng Holy Spirit, Espiritu Santo. Yung panalangin mo, apoy, galing sa langit. Ang simbolo ng Holy Spirit ay apoy. Simbolo ng Diyos ay apoy. Kapag nagpe-pray ka, may apoy ka. Pag nagpe-pray ka, may Holy Spirit ka. Siya nagpe-pray para sa iyo. Ang Holy Spirit ay taga-pray natin. Okay? Pwede tayo mag-pray, sinisindihan lang natin, sinisimulan lang natin. Pero mamaya na, Holy Spirit na nagpe-pray sa atin. Kaya meron mga nagpe-pray, araw-araw, 2 hours. Bakit na niya nagawin ito? Araw-araw, 2 hours. Holy Spirit na yan dyan. Tuloy-tuloy na yan. Parang bike, nakasakay ka na lang, konting padya ka na lang, umaandar na yung bike. Yung andar mo, walang kinalaman sa'yo, bike na yon. So, ganun yun. Nagpe-pray ka araw-araw 2 hours, walang kinalaman sa'yo. Tumanda ka na, 70 years old ka na, ginagawa mo yun. Dahil yun sa Holy Spirit. Wala nang kinalaman sa'yo yun. Kasi pagka ikaw yun, patagal ka na tumigil. Pero mo 2 hours araw-araw, ang galing mo naman. Pero dahil sa Holy Spirit, nagawa mo yun, na-perfect mo yun. Holy Spirit na magagawa sa atin. Sindi ng apoy mula sa langit, dun sa insenso. Tayong spiritually, tayong mga insenso na nanalangin sa Panginoon. Pero apoy pa rin ng Diyos yung nagpapadala ng usok sa taas. Okay? So, yun. So, maraming dito, apoy sa Panginoon. Okay? May mga tao sa Bible, panahon nila Levi, mga anak niya, Levites, sinisindihan nila at namamatay sila on the spot. Yan. Maraming tao sa church ngayon. May mga church ngayon sa buong mundo. Pag nag-speak in tongues, pag nagsalita ng ibang wika, hindi na si Lord. Yun nagsalita. Pag may sinabi si Lord, ito yung sinabi niya si Lord. Sister, ito yung sinabi ni Lord sa'yo. Hindi naman totoo. Sinisindihan nila yung apoy, gawa-gawa nila yung apoy. Dapat, si Lord talaga nagsalita, Marvin, sabihin mo dyan, ito yung pinasasabi ko. Galing talaga sa langit. O sister, brother, ito yung sinasabi ni Lord. Yun! Pero pag sinadya mo, hindi naman talaga sinabi ni Lord, nagsisindi ka ng sindi mo. Alam mo yon, pasalamat na lang tayo, mga yan, di pa namamatay. Ang panahon nila, Aaron yan, ni Moses, patay. On the spot, patay.
Kasi nagsisindi sila. Ito, galing ka lang sa langit. Ito, hindi naman pala. Galing pala sa kusina nila, sa posporo nila. Okay? So yun. Diba? Now, my husband, now the fire will join me. Now God will join me. So I can minister. So I can have a fellowship, communion with God. Diba? Ngayon, samahan na ako ng Panginoon. Diba sinabi ko sa inyo kanina, pag nagtuloy-tuloy ang prayer mo, si Lord yun. Nag-70 years old ka na, si Lord yun nandyan sa tabi mo. Dahil walang makakagawa nun kung wala ang Diyos. Yung 70 years old ka na, 2 hours ka ng 2 hours araw-araw. Ilang 365 days yan. Diba? 70 times 365 days, 2 oras ng 2 oras. Kung wala ang Diyos, di mo magagawa yun. Now, my husband will join me. Now, the fire will join me. Now, God will join me. Diyos yun eh. Diyan siya eh. Tama? Kaya mo nagagawa yun. Hindi ikaw yun. Ang galing ko, prayerful akong tao. Hindi ka, yabang ano. Hindi ikaw yun, ang prayerful yung kasama mo. Kasi pag wala, di ka na prayerful. Hindi mo na mape-perfect, matagal ka nang tumigil. Tama? Matagal ka nang tumigil, matagal ka nang di nagpipreach. Kung wala si Lord, wala ka na ituturo. Kaya tayo nakapagturo, andyan siya. Pag niya umalis, ano na sunod? Ano ba kung pwede ko turo? Wala. Ano bang pagpipray? Wala. Wala na, tigil ka na. Wala na. Para ka na absent-minded, gapo ka na. Si Lord yun. Si Lord yun. Yun yung husband mo. Yun yung spiritual husband mo dumating na. Kaya mo siya nape-perfect. Kaya nape-perfect mo yung pagtuturo mo. Pagtugtog mo, pagkanta mo. Andyan yung spiritual husband mo. Now, my spiritual husband will join me. Yeah? Bakit? Ayaw kasi ng mga tao yung gantong gawain. Ginagawa mo. Hated, di ba? Neglected. Di ba? Pinagpapala ka ng Panginoon. Sasamahan ka niya. Mamahalin ka niya. Gagawin ka niyang mabunga. Okay? Gawin mo yung mga bagay na hindi ginagawa ng mga tao. Pagpapalain ka naman. Ayaw ng mga tao, pagpapalain ka ng Panginoon. Sasamahan ka niya. Now, my husband, Jesus, God will join me. Ha? So, tatlo na. Ito na naman sumunod. Ito pa, ano, yung kanina. Apoy. Ang apoy ay gasolina. Yung tren na luma sa Divisoria, sa Tutuban. Apoy yan. Coals yan. Walang apoy, hindi angar yan. Hanggang ngayon, may tren na ganyan. So, yan. Walang apoy, walang Diyos, walang mararating. Matagal na tayong tumigil. Matagal na tayong minto. Kasi walang apoy. Walang gasolina. Wala nung araw kasi nagsiga ka, wonder na yung tren. Pag walang apoy, walang handa. Tigil na. So, Diyos yun. Pag hindi natin kasama ang Diyos, matagal na tayong tumigil. Wala tayong mararating. Hindi tayo makaka-70 years na araw-araw, 2 hours ng prayer. May oras sa Panginoon. Tagal na tayong tumigil. Okay, sa sumunod, ito naman. Nanganak na naman. Ganun talaga, oh. 4-0 na. Juda naman. Yung isa 0. Ito yung gusto ko. Walang bunga dun. Ito yung gusto niyang gawin. Ito yung ministry niya. Ito yung walang bunga dun. Handa ako maglingkod para dito sa gusto ko. Wala namang bunga. Ito yung ayaw niya. Nakapaglingkod na ako pero di ko talaga gusto yun. Yun ang mabunga. Anong mga gawain na ayaw ng mga tao? Magbuhat nga, maglinis, maghugas. Ano gusto ng mga tao sa church? Magturo, tumugtog. Iba nga, pagkatugtog, maalis na, malabas na eh. Ayaw na makinig. Ito, makikinig na lang, hindi ko magawa. O, di ba? Biro mo ha, pagtugtog, alis. Kakanta pa, wala na yung tutugtog. Ayun, nabitin tayo. Wala na tutugtog. Nakalabas na. Kailan kayo babalik yun? Ganyan. Okay. So, Judah naman. Nanganak na naman siya. Nagbunga na naman siya.
Judah naman. Sabi niya, ngayon, pupurihin ko ang Panginoon, Judah. Sabi ni Judah, praise. Kaya so papangalan ko sa kanya, Judah. Tumigil na siya mga anak. Ito ibig sabihin ng Judah, praise. Pagpupuri. Diba? Siyempre, mabunga ka. Andun yung pagpupuri. Lord, nung bunga ko, masagana ako, pinagpapala mo ako. Ito yung bagay na ayaw ng mga tao. Pero pinagpapala mo. Ako. Doon. Bakit? Bakit tayo nagkakantahan? Bakit na nagpapasalamat sa Panginoon, nagpupuri, naglulundagan, sumasayaw? Di ba? Hindi yung sa church. Sayaw tayo, magpuri tayo sa Panginoon. Mga tao. Ngayon, bakit ang mga tao nagsasayawan, nagtulundagan, kumakanta? Kasi ginawa ng Diyos mabunga ang buhay nila. Tama? Kailangan mo ng gasolina bago mo magawa yun. Ang sasakyan bago mandar, kailangan ng gasolina. Ang gasolina, gawin ka ng Diyos mabunga. Mahalin ka ng Diyos, makita ka niya, marinig ka niya. Lord, bakit? Ganon ka kay Lord, nakikita ka. Bakit? Wala sinasabi. Biro mo, kaya may mga tao sinabi nila, kahit hindi ka na mag-pray, kasi nakikita ka ng Diyos Diba? Magaganon ka lang. May hingin to. Ibinigay ko na. Diba? Kaya sabi ng mga tao, alam mo, kahit di naman ako masyadong nagpe-pray, binibigay ni Lord yung pagkailangan ko. Nakikita ka kasi niya. Tama? Bisa sinabi ko, bakit sinabi niya? Ba't hindi, pinapromote niya ba ang mga tao huwag mag-pray? Kasi nakikita ka ng Diyos. Pag nagigalong ka lang, kailangan to. Binigay ko na yung kailangan mo. Papadala ko na, dyan na. Inutusan na ako mga anghel. Inutusan na ako mga tao dyan. Kailangan mo, bibigay na. Nakikita kasi niya. Nakikita ka na. Bukas na mata ng Diyos sa'yo. Kasi ginagawa mo yung bagay na ayaw ng mga tao. At yun ang pinagpapala ng Diyos. Ayaw nyo dyan Ito pagpapalain ko. Di kayo balanse Puros gusto nyo lang O sa aso ko, itutugtog. Ang puro katugtog Hindi ko i-bless yan. Hindi ka magiging worldwide musician. Hindi ka magiging worldwide singer. Puro katugtog puro kanta Ayaw mo na maghugas. Ayaw mo na magbuhat. Ayan. Lalaki ka pa naman. Gusto magbuhat. Babae. Di ba? Foreigner, mga babae yung lalaki, tit baby, yung mga babae, sa misis nila, malita nila, foreigner, So, di ganun, mali yun, So, yun. Kaya tayo nagpupuri, papasalamat, kasi binibless tayo ng Panginoon, nagiging mabunga tayo, masagana tayo, pinagpapala tayo ng nakikita ka niya, naririnig ka niya, minamahal ka niya, sinasamahan ka niya. Di ba? Ang Diyos hindi hindi manhip. Si Lord nandito, wala namang ginagawa. Pag may kailangan ako, di binibigay. Nagpe-pray ako, di naman naririnig. Pag nagpapapansin ako, di ako pinapansin. Ang Diyos hindi manhip. Sabi nga sa inyo kanina, diba? Gano'n, nagbibigay ng pangailangan. Hindi man siya masyado nagpe-pray. Binigay ka ng kailangan mo. Hindi siya manhip Lord, bibigyan na Lord. Papansin ka, papansinin ka na, bibigyan kailangan mo. Ito yung kailangan. Dati, hindi ko maintindihan. Bakit? Hindi naman pray, hindi naman nagpe-pray, binibigay lang. Kasi nakikita sila ng Diyos. Actually, ngayon ko lang ito nakuha. Sa oras na ito. Yung sagot na ito. Bakit? May tao, hindi nagpe-pray. Binibigyan ng Diyos ang kailangan niya. Ngayon lang. Dito, 2 oras na to. Kung anong oras man yan sa kamay niyo, sarili niyo. Ngayon ko lang ito naalaman. Yun lang niya binigay. Mabi kasi nakikita ko sila. Kasi ginagawa nila mga bagay na ayaw gawin ng mga tao, pero ginagawa nila. Okay? Actually, yung nagsabi na yun, na hindi siya nagpe-pray, napakasipag sa gawain. Punta sa bilangguan. Dati kasi siya bad boy. Masama yung mga activities yan. Kaya mahal, huwag pinupunta yun. Kaya kahit hindi naman siya ibigay ng Diyos sa mga kailangan. Kapag asawa siya, doktora.
Sabi niya, Lord, yan ang gusto mo pangasawa. Pangasawa na. Pero mo, taong pulungan siya. Pangasawa ng doktora. Di ba? Sabi niya, Lord, yan kung gusto mo pangasawa. Pangasawa niya. Pero mo, di ba? Nasama siya ngayon, doktor. May nagpagawa ng bahay, laki yun. Di ba? Di man niya hinihingi. Kakaroon siya. Okay. So, natigil na yung panganap ni Leia. Okay? So, ito hindi porke mabunga, lagi na lang mabunga. Di ba? Akala natin wala nang katapusan. Pero lagi na lang. Akin na yung 12. 12 kasi anak ni Jacob. Hindi na puro sa'yo. Okay. May katapusan din, ang titigil yan. Ito na. Genesis chapter 30 na tayo. Kanina 29. Verse 1. Nakita ni Rachel na hindi siya nagkakanak. Nainggit siya sa kanyang kapatid. Sabi niya kay Jacob, bigyan mo ako ng anak. Hindi, mamamatay na ako. Sabi, nagalit si Jacob, Diyos ba ako? Hindi ko maibibigay, yung Diyos lang makakapagbigay. Hindi kita mabibigyan ng blessing, ang Diyos lang makakapag-bless ng ganung blessing. Hindi kita mabibigyan ng kasaganaan, ang Diyos lang makakapagpasagana ng ganung klaseng kasaganaan. Diyos lang yan. Himala lang yan. Sa langit lang yan. Okay? Okay? Kapag tayo hindi binibigay ng Diyos ang gusto natin, yung bunga, hindi natin masisisi ng ibang tao. Bigyan mo ko, bakit ba ako wala? Hindi talaga, Diyos talaga yun. Walang nakakapagbigay niyan, Diyos lang. Okay, hindi natin masisisi yung mga tao. Siguro yung pastor, propeta, hindi siya anointed. Yung church hindi pinagpapala eh. Walang pinalaman, Diyos yung gagawan. Hindi yung mga natuturo sa church. Diyos ang gagawa. Mga bunga, kasaganahan. Diyos yun. Walang kinalaman ng mga tao doon. Okay. Sabi ni Raquel, ito yung aking anak, ito ang aking alipin. Doon ka magkakaanak. Sa aking tuhod, magkakaanak. Para magkaroon ako ng anak sa pamamagitan niya. Ito hindi po porke hindi tayo namumunga, makontento na tayo doon. Okay. Hindi po porke wala tayong nararating sa pagtugtog natin, pagkanta, pagtuturo, titigil na tayo. Lord, hindi mo naman ako pinapasagana sa ganitong ministry. Okay na to. Hindi ganun. Mag-disciple ka, at yung disciple mo, mamumunga para sa iyo. Yung bunga na ng disciple mo, ng tinuruan mo, estudyante mo, ay bunga mo. Naintindihan natin? At huwag natin pabayaan. Ikaw, tinuruan kita tumugtog, tinuruan kita kumanta, tinuruan kita magturo, mag-preach. Bahala ka na ngayon sa buhay mo. Hindi ganun. Kailangan mo ng tuhod. Ipapanganak yung bunga niya sa tuhod mo. Ipagpe-pray mo siya. Hindi pwedeng, mga magulang, tutulong ko yung mga anak ko, pagpe-pray mo yung mga anak mo. Hindi pero bahala kayo, nag-aaral tayong Bible, kakantahan tayo. Okay na yan, hindi ka na pagpe-pray mo sila. O yung mga nagtuturo ng Bible, tinuruan nila, pagpe-pray yung mga yan. Yung bunga nun, kasaganaan nun, kung siya ay nakarating ng iba't naging worldwide na yung pagtutog niya, pagpipreach niya, yun ay para sa'yo. Bunga mo yun. No? Ang anak nun si Dan. Dan ang pinangalan doon. Yung Dan na yun, sa'yo yun. Hindi kanya yun. It's not her Dan, it's your Dan. It's your fruit. It's your harvest. Sa'yo yun. Hindi yun sa kanya. Kasi, disciple mo siya eh. Disciple mo siya. Tinuruan mo siya. Iba siya. Hindi mo alam naman nangyayari sa ministry mo. Pagpapalain ng Diyos, siya, at yung pagpapala mo yun sa'yo. Kasi sa'yo yun. Binigyan ng Diyos sa'yo yun. Okay. So, ang ibig sabihin ng Dan, judge, leader.
Sabi ni Raquel, narinig ako ng Diyos, binigyan niya ako ng anak. Okay, so kung hindi dahil sa'yo, kasi tuhod mo yan eh. Panalangin mo yan. Kaya sabi, narinig ako ng Diyos, tuhod mo yan. Ito yun, no? Narinig ako ng Diyos, tuhod. Pray. Narinig ako ng Diyos, binigyan na ako. Kung hindi sa prayer mo, hindi yon mamumunga. Hindi yan mamumunga. Okay. So, kailangan ng prayer. Tapos, sumunod naman, Naphtali. Sabi niya, sa akin pakipag-wrestling sa aking kapatid, ako'y nagwagi. Nanganak na naman yung ano niya, yung katulong niya. Ang pangalan Naphtali, sabi ng Naphtali, ibig sabihin nun, nagbubunga yung kanyang panalangin, kanyang wrestling. Si Jacob, sa mga susunod na chapter na pag-wrestling sa Diyos, magdamag. Ibig sabihin, nag-pray siya sa Panginoon na magwagi siya. At sabi ni Jacob, di kita pakakaulan. Awak-awak ni Jacob, wrestling, kumbaga sa leg lock. Di kita pakakaulan hanggat di mo pinagpapala. So, ang wrestling, ito ay pagpipray mo para sa pagpapala. Para sa kahilingan. Hindi mo siya pakakaulan. Sa wrestling, sa prayer, sa prayer, di ka matatalo. Matatalo ka lang, pag sa kalagitnaan ng wrestling, natulog ka, tumigil ka. Nakatakas na si Lord. Okay, tulog na, alis na ako. Mga magulang na, di ba? Ayaw ko pa alisin ang anak mo, natulog, alis ka eh, punta ka sa trabaho, di ba? So, gano'n. Kung gusto mo matalo sa wrestling mo kay Lord, matulog ka, tulugan mo siya. Yung hinihingi mo, hindi na maibibigay. Si Jacob, di niya tinulugan. Magdamag yun. So, pinag-bless siya at hanggang ngayon, pinagpala Israel. Dahil may isang tao na may pag-wrestling sa Panginoon. Pagpalain mo ako. Pagpalain mo magiging anak ko, apo ko. Pag dumami kami, pagpalain mo ako. Kaya ngayon, pinagpala. Dahil may nakapag-wrestling. Dito hindi ka matatalo dito sa wrestling na to. Matatalo ka lang. Ang talo dito yung ka-wrestling mo. Kasi hindi siya makakabitaw eh. Bitaw mo, araw na Bibitaw ka pag pinagpala mo. I will let you go, you will bless me. Diba? Talo yung kalaban mo, talo si Lord. Ang talo dito si Lord, hindi ikaw. Matatalo ka lang pag huminto ka, pag tinlugan mo si Lord sa prayer mo, sa wrestling mo. Alas na ako. Tulog na eh. Tulog na yung anak ko eh. Tulog na yung ka-wrestling ko eh. Mga token eh. Pupuyat. Puro gadget eh. Puro games. Araw-araw naipon yung puyat. Tulog na. Alas na ako. Sabi pa naman, Lord, di ako matutulog. Kailangan ko to. May kailangan ako sa'yo. Kailangan sagutin mo to. Nakatulog. Puyat eh. Nakatulog siya. Alas si Lord. Babay. Buti naman. Natulog ka. Kaya ako, nakikiusap pa, alisin mo na ako, tangali, umaaraw na ako, nakikiusap pa, ito, tulog na, wala na pakiusap, alis na eh. Doon tayo natatalo. Kapag tumigil tayo. Si Jesus nga, ginigising mga lagay, hey, gising. 3 beses na ginising ha. Tutulog eh, prayer sila, prayer meeting, tutulog. Pray. Para di kayo matukso, para di kayo mapiko, di kayo managa, di kayo magtakbuhan. Faithful kayo kay Lord. Tulog, mamaya na, may nananaga na. Takbuhan na sila, iniwan na si Lord, iniwan na si Jesus. Okay, prevailing prayer yung anak. No? Ganyan mangyayari sa alagad mo. Mamumunga siya para sa'yo. Biro mo prayer mo, pinagpe-pray mo, namumunga, iba yun hindi ikaw yun. Yung bunga niya ay bunga mo. Tinatupad ng Diyos yung prayer mo sa pamamagitan niya. Huwag kang titigil kung hindi mabunga yung ministry mo. May disciple ka, Lord, sa Kanya dadaan. Yung blessing na para sa akin, hindi dumadalo dito. Sa Kanya pong padadaluyin. Ito yung, ano bang natin dito? Laguna Water? Ang Laguna Water, hindi tayo aasa sa San Isidro, pumunta tayo dun sa hose nila, tubo nila para kumuha ng tubig. Meron sila ibang hose na papunta rito.
Marami siyang channel. Hindi porque hindi mo mapakinabangan yung San Isidro, eh doon ka naaasa. Meron siyang gagamitin iba, at yun ikaw mo bibiyayaan doon. Ikaw sasapunin. Okay? Sabihin, huwag ka tumigil dito. Meron kang tinuturuan, sa kanya yung dadaloy. Hindi lang isa. Hindi lang sa'yo. Hindi padadaluin ng Diyos sa ito. Huwag ka titigil. O yan. Pag-pay-frame yun, ikaw makikipag-wrestling, sa kanya dadaloy yun. So, nandun na, no? Meron ng Dan, meron ng Naphtali. Ito naman, si Leah naman. Ang mga, nakita niya na hindi na, tumigil na sa kanya. So, ganun din, no? Yung nangyari kay Raquel na wala, umanap siya ng iba doon pagdadaluyan. Ganun din kay Leah. Katulong naman niya. Sa katulong naman dumaloy. Silpa naman yung tao na yun. Nagkaanak ng God. Ibig sabihin ng God, truth, hukbo, pandirigma. Okay? Okay. Bakit magkakaroon ng puwersa? Bakit magkakaroon ng force? Bakit magkakaroon ng kapangyarihan? Bakit magkakaroon ng mga sundalo? Bakit magkakaroon ng dumadami? Kasi sa disciple mo, sa tinuruan mo. At yung bunga na yon, bunga niya na yon, sa'yo yun. Ha? Ito, kahit sa business, mahalin mo yung empleyado mo, yan ang magpapayaman sa'yo. Di ba? Kasi pag yan yung masenso sa kanilang mga ginagawa, kakasenso ka. Ikaw yung boss eh. Parang gano'n yun. Ito yung tinuruan mo, tinutinarin mo. Yung bunga mo yan. Ito mo kahit sa business applicable. So ano na sila? Sa business, naging business empire. Ano sabi ng empire? Parang Alexander the Great. Hawak niya yung mga bansa. Ano sabi ng business empire? Meron kang mga branch sa gabang mga bansa. Masayaan na ka. Kasi meron kang tinrain. Yung bunga niya, bunga mo. Meron ka na yung business empire. Sa church, ganun din. Bakit ka nagkaroon ng mga church sa iba't ibang mga bansa? Kasi yung tinuruan mo, yung bunga niya, bunga mo. Nagkaroon ka ng empire. Alam mo yung church sa panahon nila Pedro? It is a financial institution. Pag may tagutom doon, papadala sila, pagkain nyo, tubig nyo, padala sila, para silang mga bansa. Hindi sila bansa na, wala tayo may bibigay, tayo nga, kulang. Hindi, talagang, padala yung mga Kristiyan doon, kawawa na, mamamatay sila, yan. Ganon ang church. Bakit? Kasi yung bunga nung tinuruan nila, disciple nila, bunga nila. Nagagawa nilang tumulong. Nadala ng padala sa ibang bansa. Ang mga tinuruan nila, nakarating iba't ibang mga bansa. Naging empire. Troops. God. G-A-D. God. G-A-D. Andun yung puwersa, andun yung diba? Puwersa, troops, mga sundalo yun. Hindi mo kayang labanan yan, marami yan. Yan yung number. Yan yung puwersa. Yan yung mahirap labanan yan, yung panlaban mo yan. Troops, sundalo mo. Sa kumpanya, meron kang guardia, meron kang bangkay, mga security, yun. Malakas ka, hindi ka kayang pasukin, hindi ka kayang... Meron kang panlaban. May security ka. So, parang yun, secured ka. Meron kang panapat. Diba? Bakit? May tinuruan ka. Ang bunga niya, bunga mo. Ito si Leah, nakita niya, wala na. Hindi na nagpo-flow sa akin. Kahit kahit hindi niya gusto, ginagawa niya, pero tumitigil din. Yung pagdating ng blessing. Yung tinuruan mo, doon naman dadaloy. Doon na yung napakagandang napakagandang blessing sa'yo. Talagang ikaw ka ng puwersa, lakas. Talagang matatag ka. Tandaan natin, sa buhay natin, hindi laging lumalago, kailangan lumakas ka. Katawan natin ang katawan natin, lumalaki. Katawan natin, lumulusog. Katawan natin, pinagagaling yung sarili niya, ginagamot sarili niya. Ang katawan natin, lumalakas.
tandaan natin na hindi lang puro paglago. Ang tanong, lumalakas ba? Mamaya, ang laki-laki dahil sa ipa mo, tumba na. Diba? Hindi yung tulak mong ganun, suntukin mo, hindi tumutumba. Brad, sister, kinakalitin ba ako? Diba? Dapat ganun eh. Hindi yung, ang laki-laki ito, ang hipa mo, tumba. Dapat, lumalakas ka rin. Yun yung God, lumalakas. Troops. Diba? Lumalakas ka rin. Yan, tandaan natin. Sa atin ba yun? Dumaloy yun sa disciple natin, sa tinuruan natin. Yung bunga niya, atin yun. Ayun na, tumulong ka sa iba, babalik sa iyo blessing. Minahal mo siya, babalik sa iyo. Tinrain mo siya, tinuruan mo siya, di mo pinagdamot. Yung mga kaalaman mo, yung training mo, binigay mo sa kanya. No? Babalik sa iyo. Pagpapala niya, pagpapala mo. So yung God, yung lakas niya. Sumunod naman, Asher naman. Siya daw ay, nangalap ulit, siya daw ay masaya, blessed, pinagpala. O, di ba? Pag mayroon kang troops, mayroon kang God, hukbo, masaya ka. Di ba? Ang taong walang security, walang mga sundalo, hindi yan nakakatulog. Mamaya, may sasakop na sa bansa namin. Mamaya, wala na, agawin na sa akin yung trono ko, hindi na ako hari dito, hindi na ako presidente dito. Eh, wala siyang sundalo eh. Wala siyang puwersa eh, wala siyang security. Hindi yan nakakatulog. Hindi yan masaya. Kaya sabi nga ng, sabi ni Leia, hindi niya anak yun ha. Anak niya ng iba. Pero yun ay kanya na. Dahil tinuruan niya yun, kanya yun, dahil tinuruan natin sila, bunga natin yun, tayo masaya. Masaya ang taong nagdi-disciple ng tuturo. Kasi yung bunga nila, bunga mo. Sa iyo galing yung karunungan nila eh. Sa iyo galing yung training nila, yung ginagawa nila. Sa iyo galing. Hindi mo naman sila naturuan, hindi naman niya gagawin niya. Bawa, may mga tao akong tinuruan mag-drums. Ang gagaling na mag-drums. Hindi naman nila magagawa yun, hindi ko naturuan. Hanggang ngayon, hindi sila drummer. So, ganun yun. Yung tagumpay nila sa iyo. Alam mo, sasabihin nila, galing mo na mag-drums. Eh, naturo sa akin. Tinuturo. Uy, ka pala nagturo nun. Galing mo pala. Hindi mo na ako ganun kagaling. Tinuro mo ko lang. O, nalampasan pa nila ako. Ito mo, bumabalik sa iyo. Mag-turo yan. Ngayon turo sa akin. O, galing mo pala yung nagturo dyan. Yung, yan. Diba? Babalik sa iyo. Tuturo ka nila yun. Diba? Ang bunga nila, bunga mo. Okay, so yun. Yun naman ako ganun kagaling. Nagturo lang ako. Nalampasan lang ako maigid. Okay. No? Happy, blessed. Andun yung blessing. Diba? Pagkatapos ng God, meron ng mga sundalo, security. Magiging masaya ka na. Magiging pinagpala na. Blessed. Ito ang blessing, hindi agad-agad nakukuha. No? Pang-ilan tong si Asher? Pang-ilan yan? Siguro mga pang-walo siya. Si Asher. Pero mo hindi agad-agad na, eto, Kristiyano ka, pinagpala ka na agad ng Panginoon. Hindi. Isa-isa lang yan. Dapat ihanda mo isa-isa. Pag umabot ka sa God, meron ka ng security, meron ka ng hukbo, binigay na sa Panginoon sa iyo, ito na yung blessing. Yung masasabing pinagpaalaran ng Panginoon. Ito sabi nga yan, sabi nga, bibigyan daw tayo ng Diyos ng prosperity, and He adds no sorrow from it. Pinagpaala ka ng Panginoon, pero hindi ka na malulungkot. Yun ang kaibahan natin sa mga hindi Kristiyano. Ang mga iba, mayaman sila, pero malungkot sila. Kaya sinabi ko sa'yo kanina, may bansa, wala naman silang mga sundalo, hindi makatulog kasi sabi na bukas, hindi na ako presidente dito, hindi na ako aagawin na ito ng katabing bansa. So ganun, mayaman siya, pero siya ay malungkot. Hindi siya makatulog.
hindi siya masaya. Pero dito, bago ka pagpalain ng Panginoon, bibigyan ka muna ng God. Bibigyan ka JD ng hukbo, security mo, mga sundalo mo, mga hukbo mo. Para ikaw ay secure, para ikaw ay may puwersa. Para maging pinagpala ka, para maging masaya ka. Asher, ibig sabihin ng Asher, pinagpala, masaya. Diba? Anim yung pagpapala kung di masaya. Nito pandemic nakarang taon sa Italy, hindi sila gumagaling sa sakit, sa COVID. Ang mga pera, dalawang lugar, inalat nila yung pera na mga papel. Pinost sa Facebook yan. Anim mo yung kayamanan kung di ka masaya. May pera tayo, hindi naman gumagaling yung COVID. May hospital tayo, hindi naman tayo pagagaling ng hospital. Tapon yung pera. Eh sa Pilipinas, di ba? Wala kang pandaw, hindi ka makapasok dito. Di ba? Kaya nga nagbago ng batas eh. Pag emergency, pasok. Ang katwira naman ngayon, hindi naman dahil doon sa wala kang pandaw. Puno na kayo, puno na eh. Gano'n na katwira kasi wala kang pambayad eh. Puno na eh. Gano'n. Pero sila, may pera sila. Tinapon na may pera. Wala na, hindi naman tayo gagaling doon. Ani pa natin yan. Di ba? Wala security. Sumunod naman, si Isakar. Nag-ani yung anak niya ni Lea Bayano. Tapos, si Jacob pumunta sa kanya, so nagkaanak siya ng Isakar. Ibig sabihin ng Isakar, nababasa nila yung panahon. Ang ibig sabihin ng Isakar, ito yung mga propeta. Prophetic. Diba? Ito merong empleyado. Sabi ng empleyado, naku, magsasara na yung kumpanya natin. Sabi niya, force leave tayo ng force leave. Yung empleyado, yung pumapasok na salita na yan, lalabas sa, hindi, Kristyano ako. Dumating yung kalagitnaan taon June, nagkaroon ng mid-year bonus. Pero mo ha, bukang bibig, wala na kumpanya, sarado na, wala na, force leave na, wala na. Force leave na naman. Pero, bumilang ng mga 4 na buwan, mid-year bonus. Diba? Pero mo diba? Kasi, nababasa nila ang mga panahon. They can read the signs of the times. Diba? So, yun. Yun yung animo. Yun yung animo. Lord, anong aanihin ko paglilingkod sa iyo? Mababasa mo ang mga panahon. Yun isang napakagandang bunga ng buhay Kristiyano mo. Yung mabasa mo ang panahon. Dapat ka bang magligalig? Wala, magsasara na yung kumpanya. Pandemic. Wala na. Pero ba't may empleyado? Wala lang. Pasok dito, labas sa kabila. Bumila na 4 na buwan, mid-year bonus. Buong kumpanya. Mid-year bonus. Lahat ng tao binigyan ng mid-year bonus. Hindi ito 13 month, dito 14 month pay. Ano na ito eh. Ayun lang to sa pagpapala ng kumpanya. Kalagitnaan lang to ng taon. Iba pa yung 13 month ha. Dagdag pa yun. Kasi nababasa niya yung panahon. Kung dapat bang magliga-ligo, hindi. Masasara na, wala na. Napakagandang ani mo sa Panginoon bilang Kristiyano. No? Isakar. Sumunod, Zebulun. Dowry. Ang aking asawa ngayon ay titira na sa akin. Ay, sabihin ng dowry. Ang babae mapapangasawa kapag merong kang binigay, bawa mga bahay, kalabaw, kabayo, lupain, yun yung dowry. Sabi dito sa Zebulun, pinangalan yung Zebulun, yung bata. Yung sabi ng Zebulun, ito yung dowry ko. Yung asawa ko ngayon, titira na sa akin. Ito isang napakagandang bagay na ang Diyos titira na sa iyo. No? Titira na ang Diyos sa iyo. Siya yung spiritual husband mo, titira na dyan.
Hindi yung pa bisibisita lang. Pag bumisita, pag nakita mo, wrestlingin mo, di ka alis, bilis mo muna ako. Pag wala yung, hindi ganun. Nakatira na dyan. Nakatira na dyan, di na alis. Di ba napakaganda nun? Magkaroon ka ng sebulon sa buhay mo. No? Ibigay ng Diyos, ano ba ito Bawa, mag-asawa, nagkaroon ng anak. Yung bang bata na yun, parang kapitbahay, darating alis na, bye-bye, pwedeng di mo na ako makita. Pag yun binigay ng Diyos sa yun, lalaki yun, tatanda ka na, kasama mo siya. Yun yung sebulon. At yung pagpapala na yun, ang Diyos ay titira na sa iyo. Sabi mo, ito, binigay na sa akin itong gift na to, ang Diyos andyan na, titira na sa akin. Hindi na siya aalis. Kasama ko na siya. Ito na yung bahay niya. Itong soro-soro bahay na niya to. Anong number niya dito? B7, Block 7. Block 7, lot 7, dito na siya nakatira. Aalis, babalik. Dito siya kakain, dito siya matutulog. Sebulun. Ibinigay sa'yo. Ano yung, no? Ibinigay na sa'yo yung blessing na yun. Ang Diyos dito natitira. Hindi na aalis. Si Rachel nga, pag-wrestling, pag-wrestling ako, binigay ng Diyos. Si Jacob na, pag-wrestling, hindi ka aalis. Hindi mo pinagpala. Nakatira na. Hindi na siya aalis. Wala na siyang gagawin, kundi pagpalain ka na niya. Ito aalis ako. Kasi, paalisin mo lang ako. Hindi kasi ako taga rito eh. Kasi bibigyan, pagpapalain na kita. Ito, hindi na aalis, di pagpapalain ka na. Ito nga, bago mo paalisin, pagpapalain ka muna. Yung pag nandyan lang, oh Lord, di ka na umaalis. Pagpapalain mo na kami araw-araw. Di ba? Eh si Jacob nga bago paalisin pagpapalain mo na ako. Bless me first. Lagi nandyan na araw-araw nakatira. Bahay niya na itong lot 7, block 7. Pagpapalain ka na. Hindi na siya aalis Kaya ang mga tao, sabi mo, mga tao, di mo ubusan ng blessing. Nakatira doon Kung di ka man mag-pray, doon pwedeng applicable yun. Hindi naman nagpe-pray, pinagpapala. No? Nakapag-asawa ng doktora, pinagpatayuan ng bahay ng ibang tao, ng taga-ibang bansa. Pinagtayuan sila ng bahay. Ito bakit nakatira na doon Hindi ang Diyos hindi manhid. Ay nakita niya natulog ko. Tatawag niya, Sir, pakiayos nga yung bubong niya. Nakatira ako, natulog. Ayoko namin natulog. Hindi man hidan Diyos pag dito nakatira yun. Di ba? Di ba? Sira yung ventilador. Paggawa ang ventilador, bilan ng bago. Kasi wala akong ventilador dito. Ano ba? Di ba? Nakatira siya dito Initin siya. Di ba? Bawala. Parang ganun. Hindi siya manhid. Sa mga pangailangan. Nung tinitirahan na. Bahay na to Diba sabi, may dowry na ako. Meron ako sebulun. Ang Diyos, ang husband, titira na. Yung spiritual husband, yung Diyos, Jesus, titira na dito. Sa New Testament, tinatanong ng mga tao, Lord, where do you dwell? Where is your house? Ngayon, pinanganak yung sebulun sa'yo, turo mo itong lot 7, block 7. Si Lord dito nakatira. This is where He dwells. Dito siya nakatira. Pagpapalain niya kami araw-araw. Hindi ko lang kailangan pag-wrestling na pagpapalain niya ako para pakawalan ko siya. Dito na siya. Pagpapalain na ako araw-araw. Sumunod. Hindi tayo matapos. Ayan. Sumunod naman yung Joseph. Sumunod naman Benjamin. Joseph, 11. Benjamin ang pang-12. So, tapos na tayo. Okay? Dito naman sa Benjamin, gusto nang umalis niya ako. Sabi niya, etong biyenan ko pinagpala na, dami niya ng tupa dahil sa akin di ba? Ngayon, gusto ko naman akin naman, aalis na ako. Sabi naman ng biyenan, sabihin mo lang, bayad mo, bibigay ko sa'yo. Ano? Name your price, name your salary. Diba mo, pero mo, sky's the limit. Di ba? Parang blankong cheque. Kung ilang million yung isusulat mo dyan, makukuha mo. Pero talagang umalis ako. Tapos ka na. Pinagpala ka na. Ako naman, akin naman. Di ba? Magkakaroon na ako sa sariling bahay ko, lupain ko. Kaya yun yung nag-Israel ngayon. Yun yung nag-Israel ngayon. Yun yung masagana.
Di ba? May panahon na para sa'yo naman. Okay? Hindi ka lagi titira sa biyena mo, hindi ka titira sa mga magulang mo, di ba? Para sa'yo din naman. Okay? Ang sarap nun. Di ba? Mayaman yung biyena ko, yung magulang ko, mayaman din ako. Tapos na ako sa'yo eh. Ako naman, sa sarili ko naman. Di ba? Doon nung binata ko, Lord, kaya ko na tumayo sa sarili kong paa. Eh, ngayon parang hindi ko alam paano ko nakatayo eh. Kasi Lord yun. Okay. So yun yung Benjamin. So yun yung Benjamin. So, na name your price. Ang cheque, blanco na. Diba? Ayan. Magkano ang bayad sa'yo? Magkano ang bayad sa'yo? Isulat mo na lang dyan sa cheque. Sarap na ganun, name your price. Ang sarap. Sky's the limit. Di ba? Ito Ito. Binigyan ka ng bayad. Meron sa New Testament. Binayaran sila. Nagagalit sila. Ba't ganito nang binayad sa akin? Pero dito, sa Joseph, name your price. Ikaw na, hindi ka na mabibitin. Ngayon, kung nabitin ka dyan, kasalanan mo, ikaw nagsulat sa cheque, tapos, may reklamo ka, di sana sinulat mo kung magkano. Kung ilang million ba yan, kung ilang billion ba yan. Di ba? Merong isang preacher, ngayon 70 years old na siya. Sikat na siya sa buong. Gina siya sa Mexico, sabi ng Meksikano doon, lahat ng lupa niya, akin. Gano'n ba karaming lupa kailangan mo? Sa akin palagi, kinuha niya lahat yun. Ngayon, pag sinabi nabitin ka, at kalahati lang ba hiningi ko, kasalanan niya na yun. Tinatanong siya, gano'n ba karami? Lahat siya na akin, lahat siya, kaduluduluhan. Pag hiningi mo kalahati, nabitin ka, kasalanan mo na yun. Okay? Apakasarap. Na hindi ka na mabibitin. Diba? Pagpapalang, hindi bitin. Yun yung Joseph. Alam mo ito si Joseph? Nabilanggo siya, sinubok siya. Dumating pa nang naging prime minister siya ng Egypt. Sabi niya, mag-ipon ng 7 years. Napakain nila yung buong mundo. Hindi na nagutom, hindi namatay. Pati yung kapatid niya, pati mga magulang, mga pamangkin niya doon. Dinala pa sa Egypt para kumain doon mga tinipon nilang pagkain. Kasi mga unang panahon, masagana eh. Mga susunod, tagutom na eh. Di ba? So yun. Isa sa prime minister ng Egypt. Ito yung pinanganak kay Jacob. Name your price. Jacob, name your price. Huwag ka nang umalis dito. Hindi kita pa alisin, name your price. Dito ka na lang. Hindi na ako pwede lagi sa biyenan. Hindi na pwede sa magulang. Pagpapalaan din naman ako mag-isa ng Panginoon. Tatayo na ako sa sarili kong paa. Pagpapalang hindi bitin. Pagpapalang name your price. Diba? Pagpapalang blankong cheque, kung ano magsulat kung ano ilalagay dyan. Diba? So yun. Napakasarap. Hindi ito dumating agad sa unang-unang hindi. Pang-11 to. Kaya kailangan magtiyaga. Na ipanganak sa buhay mo to, blessing ng Panginoon na to, itong Joseph Spirit na to, sa buhay mo. Lahat tayo pwede panganakan ng Ruben, Naphtali, ganyan. Joseph sa buhay natin. Lahat tayo pwede. Pwede yun. Nasa amin tayo. Nagkakabiyan na naman tayo eh. Nagkakaroon naman tayo magulang. Itong buhay ito ni Jacob, nung binanganak si Joseph sa buhay niya, pinipigilan na siya ng biyena niya. Huwag ka umalis, name your price. Ilang digit ba? 5 digit, 6 digit, 7 digit. Ang sahod mo, ibibigay ko. Huwag ka na umalis dito. O sa kumpanya, gano'n. Huwag ka na umalis dito. Magkano sahod kailangan bibigay ko? Hindi ako pwedeng tumira sa biyena mo, sa magulang mo. Pagpalain naman ako ng Diyos sa sarili ko. Makatayo ako sa sarili ko. Pagpalain ako ng Diyos. Sumunod na ang Benjamin. So, tapos na tayo. So, mababasa mga susunod na chapter, maintindihan na yung Benjamin. Mga Benjamin naman. Okay.
So, ang inano ko lang ngayon dito, sa ating pinag-aralan, yung mga bagay na ayaw natin, kailangan natin pero ayaw natin gawin. Ando dun yung pagpapala. Ando dun yung blessing, ando yung abundance, ando yung fruitfulness. Masagana ka dyan. Kailangan balance lang tayo. Hindi natin pa, ito gusto ko, ito gusto. Pwede nga. Di puro racial, di puro favor, love. Hindi pwedeng gano'n. Minamahal natin. Ito lang gusto ko. This is what I want. This is what I like. Hindi pwedeng gano'n. Puro gano'n. Tatanggalin ng Diyos yung blessing doon. Walang hindi ka magmamubunga doon. Okay. So doon tayo magsisimula. Balansehin natin yung buhay natin. Buhay Kristiyano natin. Para umabot tayo doon sa mga God troops, sa mga Asher, blessed, dowry. Diba? Pag dowry, parang binibili ka na eh. Pang-asawa na kita. Diyan na ako titira. Diba? Meron ba ng mga asawa na tapos hindi na ako tira sa'yo? Diba yung Asher, dowry, tapos ang asawa ko titira na, si Lord titira na dito. Sarap mo, diba? Na binibilis ka ni Lord, ito yung dowry. Oh. Ito yung bahay. Ano yung dowry? Mga lupain. Mga kalabaw, mga kabayo, pagpapala yan. Dowry, binigyan ka ng dowry. Ewan kang pumunta ka mga Kristiyano, maraming kalabaw, maraming kabayo, maraming lupain. Dowry yan, titira na ang Diyos sa kanya. Tama? Pangasawa niya. Spiritual husband. Meron mga husband na hindi na nauwi. May tao, no? Tao na kumuwi sa misis niya. Parang hindi asawa niya. Hindi asawa yung gano'n. Pero si Lord, araw-araw natin na ito. Dwelling place. Bisa ng dwelling place. Tirahan niya, tambayan niya. Diyan mo siya matatagpuan. Pagkatapos niya mag-preach, nandiyan na yan. Diyan na yung bagsak niya. Bahay niya yan. So yun. Napakasarap. Antayin natin yung mga ganun pagpapala sa buhay natin. 12 pagpapala sa buhay natin. 12 blessing, 12 birthings. Ipinanganak sa buhay natin. Maranasan natin yun. Huwag tayo puro ligali. Ito gusto ko, dito na ako. Kung tayo dun sa dapat mangyari na pinagpapala ng Panginoon. Okay, so tayo pag-pray na natin pag-pray natin yung mga may sakit tumanggap. Pag-pray natin mga may COVID na may sakit. So, pwede natin hawakan na mga cellphone sa mga online. Pag-pray natin, Lord, dadalhan po namin yung mga may sakit, may COVID, o God, any unspoken petition, request, o Lord God, alam mo sila, alam mo yan, yung mga Panginoon, karamdaman, Panginoon, Lord, dinadalayan ng mga masakit, ay iba sa kanila, bumalik na sa kanila mga ministry, pinagaling mo na po, by faith, O Lord God, by our confession, O Lord God, lalong lumalaki yung faith namin, lalong kinukumpes namin, lalong silang napapasa kanila yung pinapanalangin namin at sinasabi namin sa buhay nila. O God, we speak healing, deliverance, we speak blessing upon their lives, Panginoon, binibigay namin sa kanila ang mga kagalingan na yan, kaligtasan na yan, ang kaligtasan na yan sa buhay na pang kagalingan. Lord, maraming salamat. Ang may cancer, COVID, diabetes, o God, pagkabaldado, Panginoon, ay pagalingin mo sila, Panginoon. Naman yan, sa puso, sa baga, o sa mga nerves, o ano yan, Panginoon. Sa bato, pagalingin mo sila, Lord. Lord, maraming salamat, O God. O God, stretch forth the hand of your child, Jesus. Heal, O God, everyone that are sick, even those that are in online, our online viewers, Panginoon.
Panginoon, maraming salamat sa gabi ito. At, O God, dalayan po namin, O Lord, palayan mo sila, Panginoon. O God, maraming salamat sa kagalingan. Sa iyo mo po rin, we promise you the glory, ikaw lang ang purihan. O God, ikaw lang matalino, ikaw lang magaling, ikaw lang papagaling, O God. Lord, maraming salamat, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amin dadalangin, tanggapin yung mga gustong tumanggap sa Panginoon. Nasya natin saan tanggapin para siya natin maging spiritual husband. Tumira na siya sa buhay natin, sa bahay natin. Pagpalaan tayo tulungan, mag-provide ng ating mga pangailangan. Tanggapin natin siya, sabihin natin sa Panginoon, sabihin natin, Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Samahan po ako hanggang sa dulo ng aking buhay, hanggang makasama na ako sa rapture. O Diyos, ikaw na po maging spiritual husband ko. Isama po, paghanda mo po ako, maging babaeng kakasal, nakaputi, malinis, without spot or wrinkles, without spotless, o God, without blemish. O God, at ikasal sa iyo, Panginoon. O Lord God, sama mo ako sa church. Sama mo ako sa body of Christ. O God, na ipakakasalan mo, Panginoon. O God, at magkakasama sa iyong kaharian magpakilan kailan pa man. Throughout all eternity. O God, maraming salamat. At hindi mo na o kami hindi na mahiwalay. O God, sa iyong ginhawa, laging magkasama. Hindi na mapag-ihiwalay. O God, magipit man, magutom man, hindi mo kami iiwan. O God, persecute man, abulin man, o nais man patayin ng mga tao, ng mga hindi mo kami iiwalay. O God, maraming salamat. Dalayan po namin, ihanda mo po ako, i-disciple po, turuan mo maging matagumpay na Kristyano, mabunga, fruitful, Panginoon, O God, at sumasagana, Panginoon, sa piling mo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Susunod po sa online. Amen.